ninyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa tuwina'y gawa niya ay kaiba sa mga anak niya. Upang mapatotohanan ang mga imposibleng magagawa niya ay mahirap gawin ito ng mga anak niya lamang. Kaya kung sa tuwina'y nakatuon ang isip at damdamin ng bawat isa, pagtitiwala ang lubos siya at tunay nakikilalanin ang may pandinig ay nakarinig. Mapalad ka. Di lahat ng asawa ganyan. Yung ibang asawa, pag ganyan na, iwanan na. Sa totoo lamang, sabi nga ng tao, maging espiritu. Sapagkat diyan nga nasusukat yung pagmamahal. Yung nagmamahal at minamahal. Buhay ba ang Ama? Subalit mabait din naman siyang pasyente. Di katulad ng iba na mamubulyaw pa. Wala lang ang ginagawa, kundi magpasakit, mambubulyaw pa, magmumura pa. Ano? Mga minamahal. Kaya iba't ibang ugali ng tao. Kaya kapag nagbilang tao ka, mahihirapan kang makitungo sa Ama. Sapagkat hindi maaaring tulad ng ugaling tao ay sumunod siya. Kailangan ikaw ang sumunod sa Kanya, huwag ikaw ang laging susunod ay siya. Buhay ba ang Ama? Mula kay Lucas. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ito ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Bibigay niya sa inyo ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Ang Espiritu Santo ay higit sa bagay, higit sa pagkain, higit sa lahat ng material. Kaya't kapag ito ang kinamtan ng mga anak ng Ama, tunay na kay sarap, kay ligaya, kaaya-aya, ang pandama, at pag-iisip ay payapa at panatag sa bawat saglit. Kaya mga mahal, wika ngang maliwanag kung ang mga tao sa lupa ay masasamang ama, masasamang magulang, na kapag bibigay sa kanilang anak ng mabubuti at nakabubuti, ang tunay na ama pa kaya ng lahat na hindi maibigay ang nararapat. Lamang, kumatok ka ba sa Kanya ng buong kababaan at buong katapatan upang ikay papasukin niya at bigyan niya ng kaluwagan? Humingi ka ba naman sa Kanya ng buong pagtitiwala at di nag-aalinlangan? Kung ito'y yung ginagawa at ito'y nagagawa mo nga, ano naman ang napakikita niya sa iyo?
Maliwanag niyang masasabi, anak, kailan ka humingi sa akin ng buong kababaan at katapatan na binigo kita? Mayroon man akong hindi binibigay sa iyo pagdakakaraka-raka, subalit suriin mo bawat maghapon at magdamag, may binibigay ako sa iyo. Buhay bang Ama? At siyaon ang dapat na nasusuri ng tao. Pag nilayan ninyo, sino ba ang taong gustong kalbo? Na kapag nakalbo siya ay pinakalbo niya. Ngunit may taong gusto'y kalbo siya, di ba ga? Iba-iba ang kagustuhan ng tao. Ngunit kung minsan hindi mo man kagustuhan, ibinibigay sa'yo. At kung minsan na may gustong-gusto mo, hindi maibigay sa'yo. May mga taong gusto'y kalbo, miya't miya'y nagpapakalbo, miya't miya na may tumutubo ang buhok. Mayroon namang ayaw ng makalbo, ayaw silang kalbo, nalalagas naman ang buhok hanggang sa mapanot. Iba't iba nga naman ang kaganapan sa buhay ng tao. Subalit anuman ang magkakaibang nagaganap, kung tuwirang kikilalanin lamang ang Ama, ano bagang hihilingin sa Kanya na hindi niya ipagkakaloob kung ito'y batid na nakabubutit, makabubuti sa bawat isa. Mga minamahal, kailan ba nagpabaya ang Ama? Kailan ba siya nagkulang? Kailan ba siya tumakwil sa mga anak niyang sa kanya'y tapat at nagiging makatotohanan? Nakalimot ka na nga, di ka pa niya pinababayaan. Sutil ka na nga, ayaw ka pa niyang iwanan. Patuloy ka niyang inaakay, patuloy ka niyang tinatanglawan. Lamang, hindi lubos makita, hindi lubos madama, sapagkat umaayaw ka sa mabuting gawa niya. Subalit kung ikay anak niyang nakakilala at kumikilala sa kanyang mabuti, sa tuwin ay makikita mo kung paano kumilos siya sa buhay mo. Kulang ka man, sa salat ka man, sa lahat ng yaman, subalit ang yamang pagmamahal at puspos ng paglingap, tuwiran niyang naibibigay sa lahat. Buhay bang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, ibinigay ang salita, binahagi sa lupa upang pagnilayan, pagbulayan ng madla. At ang nakatatanggap, nakasusuring ganap, nagiging maliwalas ang kanilang diwa. Ang tunay na tumatanggap, kalooban nila'y nababagong ganap. Kaya naman makapagsusumigaw sila kay sarap sa piling ng Diyos Espiritu. Mga minamahal, kailan ba ganinyo nadama ang pagmamahal ng Ama? Sa oras bang kayo ay nalulumbay, patuloy pa rin ang pagkalumbay nyo? Pakatandaan ninyo, kung tumatawag kayong totoo sa Ama, kung dumanas kayo ng lumbay, nang tawagin niyo siya ay napadama niya ang pagmamahal niya, kaya naaliw at nagalak kayo. Nang kumatok ka sa Kanya at sabi mo'y nasa kagipitan ako, Ama, ako'y pagbuksan mo at bigyan mo ng kalupitan ang puso't isipan ko, ay huwag pabayaan mong maging ganap na magbilang tawa. Hindi mo ba nadama at di nyo ba nadarama kung paano niya binibigay ang lahat ng pamamaraan sa inyong buhay? Mga minamahal, kung tuwiran nga lamang ang Ama'y kikilalanin ng lahat, sino ang magsasabing walang Diyos? O may sinasabi man siyang Diyos, sinasabi naman, bakit ako'y pinabayaan? Mga minamahal ko, maghanap kayo at makasusumpong kayo, yaw ng matwid at tapat na ginagawa at sinasambit ng Ama. Kung magkagayon at tapat at makatotohanan ang paglapit nyo, lahat kayo'y tatanggapin sa dalawang kamay niya, ay di nyo man nakikita, nakalukip-kip at sa inyo ay nagmamahal na ganap. Kaya't kung tuwiran ninyong makikita at madarama ang kanyang pagmamahal, masasambit ninyong buhay na kumakalinga sa bawat araw at gabi man. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay, inyong kamtan. Buhay ba ang Diyos? Di nga ba't ang mapagpahalagang anak sa kanyang magulang
Kahit sa simpleng alaala ng kanyang magulang ay masaya na siya. Tuwang-tuwa na kapag halimbawa ay, "Nanay, bili mo nga ako ng damit." At binili naman ng ina. Yung masiyahin, mapagkontento, kahit na anong ibigay ng kanyang magulang, hindi niya tinitingnan na, kapangit naman. Ba't ganyan? Wala siyang sinasabi, kundi tuwang-tuwa siyang tinatanggap ito. Ganyan din ang kumikilala sa Ama. Ang mga natatanggap nila sa bawat araw, buong galak nilang pinasasalamatan sa Kanya. Buong galak nilang pinapupurihan siya, sapagkat anuman ang tinanggap nila sa maghapong iyon at may gabi pa, ay tuwirang nadarama nila ang paglingap at pagmamahal niya. Mga mahal, ito naman ang kailangan ng Ama. Ang matutunan ng taong anuman ang natanggap, magalak, masyahan, at makontentong lubos. Bilang tao na patuloy kang hihingi sa Kanya, hindi maaring ikay mabuhay nang di hihingi sa Kanya. Bilang tao na nabubuhay, na hindi maaring siya'y kalimutan mo, sapagkat siya lang ang pag-asa mo. Sa oras na may pangangailangan ka, alalahanin mo, ang Diyos Ama mo'y mabuti sa lahat, butihing Ama, dakila magpakailanman. Kaya't kung siya'y kilala mo, tuwiran mong asahan at asamin, di Kanya iiwan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mapalad ka sa kabila ng kalalagayan mo. Nananamnam mo ang mga salita. Dinadama mo sa iyong damdamin, sa iyong kalooban. Kaya't ang wika nga, hihintayin mo pa ba na di ka na makarinig? Hindi ka na makapagpuri, wala ka nang maunawaan bago ka lumapit sa Ama, bago ka ilapit ng mga nagmamahal sa iyo? Dapat malakas ka pa, maliwanag pang diwa mo, ang isip mo'y nakapag-isip pa ng mabuti, nakakakita ka pa ng mga bagay na dapat mo makita, naririnig mo pa ang mga salita. Ikaw, lahat, kapamilya, nagmamahal, dapat kumilala at makakilala na. Sapagkat, ang wika nga, kapag ginugol mo ang isip at damdamin mo, sa hanap buhay mo, hindi mo alam kung kailan hihina ang iyong katawan. Na, kanina nga may kausap ako ng wika niya, sapagkat di naman po ako nagpapakilala. Tiningnan ko siya. Binahagi sa akin ng Espiritu ay tumataas yung diabetes niya. Subalit hindi naman niya ako kilala. Bagamat kami nagkakapanagpo at sa palengke lang yun. Salamat sa Ama, niloob niyang muli ay makatungo ng palengke. Sabi ko, kaya pala ka ako ganyan ang itsura mo. Nagme-maintenance na kasi ako sabi niya. Sabi ko, bakit eka? Bakit eka ang naging itsura ko? Hindi ko masabi. Kasi ayoko magtampo siya sa akin. Kasi mukha kang bilasa, sasabihin ko sana Oo nga naman. Magsuri kayo. Isa pinagmamalaki ng tao, mataba siya. Pero ang taba niya, tabang, hindi totoong taba. Taba sa gamot. Taba ng gamot. Minsan naman sasabihin, kapayat ka niyan. Kahit payat ka kung kumuha po kayo ng mataba-taba at ipantay nyo kay Cecilia, baka malamangan siya sa paggawa.
Totoo po yan. Subalit talagang nung bago si Cecilia, parang tisi ko yan eh. Umupo ka nga kapatid na halukip-kip mo yung dalawang paa. O sige, sumandal eh. Ganyan siya noon. Sabi ko, baya para ka may TV. Buhay ba nga ma? Buhay po ba nga ma? Diyan nakikita yung kasiyahang binibigay ng Espiritu. Diyan napapatotohanan kung papaano yung dulot ng Espiritu. Sapagkat iba ang dulot ng Espiritu Santo. Na kahit hindi mo sabihin, kahit hindi mo ipagsabi, mababakas yun sa mukha mo. Kung ikaw ay masaya na. Katulad niya. Nung bagong dating dito yan eh, parang ilang taong ka na, mahal na kapatid? 43. Abay, noon nakala ko 60 ka na eh. Hindi po. Huwag kayo magagalit. Ano po? Bakit? Kasi palagay niya, pasa niya yung mundo eh. Kasi pinapasa niya yung sakit niya, walang umaliw sa kanya, walang makaaliw sa kanya dahil puro isip-isip lang. Kaya mga mahal na kapatid ko, ulitin natin yung pagbasa kahapon. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Kaya ang Ama, kapag ibinigay niya, alam niya, hindi yun mahigpit. Maluwag yun. At siyang nagbibigay luwag. Ikaw lang ang nagpapahigpit dahil sa isip mo dinadalat sa dibdib. Subalit kapag binigay mo sa kanya, pinanghawakan mo siya, lumuluwag, gumagaan, hindi masikip, hindi nakasisikip, hindi nakabibigat, sapagkat siyang nagbibigay ng luwag at kagaanan. Buhay ba ang Ama? Kaya kung minsan, lumuluha ka man, naluluha ka man, subalit hindi tigib ng luha. Sapagkat pinaluha yung mata mo para lamang magbigay ka sa kanya ng damdamin mo. Hindi para magalit ka, magdamdam ka, magpuyos ang damdamin mo at dibdibin mo. Sapagkat ang pagdibdib, baka madibdiban ka nga. Buhay ba ang Ama? Kaya napakalaking bagay kapag ang Espiritu ng Ama ang siyang tinanggap ng sinuman. Kaya nga sabi niya, ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Maliwanag, sa mga humihingi sa Kanya. Subalit lahat ng tao ay may Espiritu na. Sapagkat di ka naman mabubuhay kundi sa Espiritu niya. Lamang yung Espiritong nananahan sa'yo na hindi mo alam kung ito'y mabuti at masama dahil hindi mo kayang suriin. Ngunit nang dahil humihingi ka sa Kanya, bahaginan mo ako ng iyong Espiritu, Ama. Ang Espiritu niya ang mangingibabaw at maghahari, hindi yung isang Espiritu. Mga mahal, sulong nga, humingi nga kayo ng Espiritu ng Ama. Panginoon, sabihin niyo po, Panginoon, dakilang Ama, bahaginan mo kami ng iyong Espiritu. Espiritu ng pangunawa, Espiritu ng lakas, Espiritu ng sigla, Espiritu ng kapayapaan, Espiritu ng kagalakan, Espiritu ng liwanag, Espiritu ng pangunawa, Espiritu ng katatagan, Espiritu ng tapang, tapang makibaka, na may galak, na taglay, sa isip, sa salita, at sa gawa, manguna ka at magharing ganap. Amen. Kung ito ba ang nasa sa inyo, makikita pa ba kayong parang Biyernes Santo? Masisilayan pa ba sa inyo ang malayo ang tanaw? Wala namang tinitingnan, yaon pala'y walang nilalaman ang isipan, kundi dalahin na di kayang lutasin.
Kaya't sa pananaw niya dinadala, man din. Subukan mo, kapag ang tao'y malalim ang iniisip, tumabi ka sa kanya, wala siyang pakialam. Magugulat siya. Subalit, kapag siya'y nakatitig at pangiti-ngiti, sasabihin naman ang nakakita sa kanya, nababaliwe ka. Ano nga ba naman ang magandang pananaw ng tao kung marumi isip niya? Subalit kapag malinis ang isip mo, ano man ang nakikita mo sa kapwa mo, aba, sasabihin mo, nalulungkot siya. Panginoon, bahaginan niyo nga po siya ng espiritu ng kagalakan. Sapagkat nalulumbay siya. Ngunit kung espiritong masama ang nasa sayo, napapano kaya kasiwana kalungkot? Ichismis na siya. Nakita ko kasiwana malungkot. Chismis na sa kabila. Nakita ko kasiwana malungkot. Anong espiritu mayroon sila? Anong napala sa sinabi mong malungkot? Kung mabuting espiritu ang nasa iyo, mahal na kapatid, maaari ba akong makatulong sa lungkot mo? Parang ang lalim ng iniisip mo Umiyak, humagulgol, kasi hindi ko na kaya. Ikaw na nasa mabuting espiritu. Aba, ano man ang dinadala mo, di ko alam. Ngunit ang Diyos alam iyan lahat. Siya may kakayahan. Humingi ka sa Kanya, espiritu ng katotohanan. Bigyan mo siya ng kakayahan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, yan ang ninanais ng Amang kumatok ka at ika'y pagbubuksan. Humingi ka at ika'y pagbibigyan. Hanapin mo siya at ika'y makasusumpong, sapagkat ang dulot niya ay tunay na kay-inam. Hindi ito maibibigay ng tao at di maibibigay ng kahit na sino. Subalit ang Amang mabuti sa lahat, kahit kanino'y mabibigyan niya. Kahit sino, mababahagi na niya. Kahit kanino, maibibigay niya. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa aklat ni Malakias. Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo, ano-ano ba ang sinabi namin? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang Kanyang mga utos? Bakit pa natin ipakikitang tayo nalulungkot sa nagawa nating kasalanan? Gayong, kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala. Hindi lamang iyon, ang masasama ay nananagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan. Ngunit, hindi sila napaparusahan. Pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may takot kay Yahweh, narinig niya ang kanilang usapan. Kaya, ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ni Yahweh. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. Buhay ba ang Ama? Amang butihin sa lahat, saksi sa lahat ng nagaganap. Sa ibabaw ng lupa, batid niya ang tuwirang kanyang mga anak. Nasisilayan niya kung ano ang bawat kaganapan sa araw man at gabiyaan. Kung sino ang nag-iisip, bumabalangkas ng dapat at marapat, nababasa niya itong ganap. Kung sino ang nakadarama ng lubos niyang pagmamahal, nararamdaman niya at natitigib siya ng galak. Kung sino ang nag-uusap na walang silbit, walang saysay, ang paglilingkod sa Kanya at walang kabuluhan, nakikita niya itong lahat. Kaya naman ang lahat ng Kanyang mga tapat at totoong lingkod
nakatala sa kanyang mga aklat. O mga mahal, ang pangdama ay di lahat ay iisa. Ngunit kung nadama nyo ang Ama, patuloy nyong kilalanin pa at damhin kong sino siya. Upang kung papaano nagsusumakit at nagsusumikap kayo para sa kanyang mabuting layunin at pagtaliman nyo'y ginagawa nyo, kayo rin naman mismo ang makakadama nito at makakasaksi kung paano niya ginagawa ang sa inyo'y ganti. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Dakila ang Ama, tapat sa kailanman. Kaya't kung tuwiran lamang kikilalanin at dadamhin, masasabi ng lahat, pangako mo'y buhay, patuloy kang tumutupad. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Paano mapapatotohanan ng hiwaga at kahiwagaang magagawa ng Ama kung wala ngang magaganap na sa palagay ng tao'y wala na, ngunit sa Kanya'y mayroon pa pala. Tulad ng sabi ng tao, wala na pala akong magagawa. Walang-wala na akong magagawa. Sagad na ako. Ngunit ang Ama'y di nasasagad, di natitigangan at di naglalaho ang kapangyarihan. Kaya, ikaw anak niya, ang iyong kawalan ng pag-asa, huwag mong panatilihin, kundi buhayin mo at ibigay sama ang pagtitiwalang lubos sa tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya kung nasambit ng bibig, wala ng pag-asa, mamamatay na siya. Ang Ama'y may buhay at siya ang buhay na buhay. Kaya't sa taong walang pag-asa, kailan may di magaganap ito, ngunit magkaroon ka ng pag-asa, ang buhay mo'y hawak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Dakila ka. Ay, pangit. Yan. Kung minsan, boses mo'y kayang pihitin, kaya niyang ibaligaw, kaya kang maligaw, kaya kang iligaw. Subalit, kung kaya kanyang niligaw at nailigaw ni Satanas, ang Ama namay may tutuwid kat, may tutunton. Yun baga ang ibigituran, kaya't nagsimula sa awitin. Dakila ka, o aking Ama, ang lahat sa buhay ay ikaw lamang. Bawat sandali, ika'y may magagawa. Bawat minuto ay napakahalaga. Bawat araw, maging magdamag man, ikaw lamang, Ama, ang siyang dapat na pagtiwalaan, paniwalaan na walang humpay kailan paman, upang di magwakas ang iyong pananalig, upang di mamatay ang iyong pagtitiwala, malubos ang iyong pag-asa sa Ama't Anak at Espiritu. Ang lahat sa iyo'y makakamtan tuwina, galak pagtitibay, tapang ng kalooban, upang sa hamon ng buhay, ika'y makalaban, na may galak at kapayapaan. Yaan ang sa tuwina'y marapat niyong kamtan, mga anak na Ama, ang bumuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama?
ang galak na kapagpapalakas. Tandaan ninyo, kapag nagagalak ang puso nyo, natutuwa kayo, sumisigla kayo, di nyo namamalayan. Subalit, subukan ninyong malungkot at isip ng isip, kahit may kalakasan kayo at wala kayong sakit, nalalambot kayo. Buhay bang Ama? Mga minamahal, ang hamon ng Ama, magpakasaya kayo, sapagkat siyang kaligayahan at buhay. At paano ito ibibigay sa inyo? Kundi nyo siya iniisip, kundi nyo siya hinahanap. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Ang may pandamay nakadama. Lamang tao, hindi sa tuwinay, sumasa inyong lahat ito. Kaya humingi ka ng Espiritu ng Ama. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kapag dumaratal na sa isip mo, tinatala na ni, napakabait ba niya? Sabihin nyo nga, sino ba siya? Hindi siya mabait. Sapagkat kung siya mabait, di kayo tatalaan ng galit. Kaya't ang Amang nagtatala ng mabuti, siyang sa tuwing niya'y hanapin nyo. Hanapin nyo at masusumpungan nyo kung ano ang kabutihan at kadakilaan niya. Sa gayon, kung may pumapasok na sa isip mo, ganito, ganyan, ganoon at ganyan si Pedro at si Juan, suriin mo, Ama, parang di ko natutunan ito sa'yo. Parang hindi ito ang aral mo. Aba, lumaayas ka nga sa akin. Hindi mo ako madadaya. Dapat ganyan ang inyong ginagawa upang hindi nakapananahan sa inyo at nakapagsasabing, si ganon, si ganyan, si ganyan, si ganon. Kaya nagagalit kayo. Buhay bang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat ang Ama, batid niya na ngang si Pedro, nagkamali kay Petra. Di pa niya, pagdaka, sasabihin niya. Tinitingnan niya muna kung kaya ni Pedro na masabi kay Petra. At si Petra naman kung kayang tanggapin ang kamalian ni Pedro. Gayon ang banal na Espiritu. Hindi yung katulad siya, alam mo ba kung ano si ganan, si ganon. At yung pinaghadda naman ay ganon din pala. Kaya, ganon. Brat-tat-tat-tat-tat-tat-tat. Wala naman silang baril. Panayang tama. Kaya, nang sa gayon naganap, pareha silang tumiyaw. Buhay bang Ama? Mga minamahal, pawang katotohanan ang sakit tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya, anak, lakasan mo ang iyong loob nang ika'y lumakas ding ganap. Huwag mong tanggapin ang pinapasok sa iyong diwa nang ikaw ay sumigla. Ano pang laban mo kapag tinanggap mong ganun na lang ang pagtitiwalaan mo? Sasabihin sa iyo hanggang 4 na buwan. Aba, Diyos ba siya? Sasabihin naman sa iyo ng Ama, aba, kilala mo ba ako? Buhay bang Ama? Mga minamahal, karami ng tinaningan hanggang 3 taon ka na lang. Karami ng tinaningan hanggang 1 linggo ka lang. Karami ng tinaningan hanggang 2 linggo ka lang. Yung hindi tinaningan, patay. Yung tinaningan, buhay. Mga minamahal, magnilay kayo, magbulay kayo. Ito'y nagaganap. Hindi ito parabula na walang kwenta at walang kabuluhang salita, kundi ito ay pawang katotohanan. Kaya't magsuri kayo, yamang humihingi kayo sa Ama, ang hingi ninyo'y
katapatan. Pakikipagtotohanan sa Kanya upang sa isip nyo itala ang tapat at totoong pagtitiwala at pananalig. Hindi kayo natatalaan ng pagkabahala. Sa gayon, ang bawat maghapon nyo, sumisigla sa pag-iisip na lalakas pa, sa pag-iisip na gagaling pa, sa pag-iisip na makakaya, sa pag-iisip na uunlad, sa pag-iisip na may bukas pa. Kapag inisip mo, mamamatay na ako, mamamatay na ako, hindi na umabot yung taning sa'yo, namatay ka na. Bakit? Kinamatay mo, takot, nerbiyos, pag-aalala, lungkot, hindi ang sakit mo. Buhay bang Ama, mga minamahal, pawang katotohanan ang tinuturan ko, kaya nga ang salita'y nagbibigay buhay. Hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang nilalang. Sa makatwid, mga mahal ko, kung batid niyong ang salita'y nagbibigay buhay, magbibigay ito ng pag-asa kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Lahat ba ng namatay may sakit? Diba may namatay na walang sakit? Mayroon namang isang bulate na lang di pumipirma. Buhay pa. Ganyan lang ang buhay. Kaya habang may buhay, manalig kang tapat. May Diyos Ama, dulot ay sigla. Di ka binuhay nitong Ama para ika'y pasakitan, kundi ika'y minamasdan. Kung paano mo siya tatanggapin. Kaya tandaan ninyo, kapag tinatamnan kayo ng lungkot, bunutin nyo. Kapag tinatamnan kayo ng galit, bunutin nyo. Kapag tinatamnan kayo ng takot, bunutin nyo. Kapag tinatamnan kayo ng pagkaduwag para makalaban sa inyong buhay, bunutin nyo. Subalit kapag tinatamnan kayo ng mabuti, tanggap kayo ng tanggap upang mag-ani kayo ng mabubuti. Mga minamahal, pawang katotohanan ng sa akin tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Alala, umbaga, ito ang pinakamabisa at special na gamot, pinakabalubhasa, pinakadalubhasang gamot. Walang dilit iba ang manggagamot na tunay na ang gamot ay sa Kanya magmumula. Hanapin niyo siya at masusumpungan niyo. Humingi kayo at pagbibigyan kayo. Siya'y matibay, siya'y mabuti, siya'y tapat at makatotohanan. Di niyo nakikita, damhin niyo sa puso niyo at ipanahan niyong lubos. Tao, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Malinis man tubig kapag ito ay walang takip, papasok din ang dumi. At kung ika'y walang pagsusuri, dahil alam mong malinis, nilagok mo yung pala, mayroong kiti-kiti. Mga mahal, ang Ama'y hindi gayon. Bago niya pasukin ang lahat na dapat niyang pasukin, tinitingnan niya munang mainam. Kaya't kayo, isip niyo damdamin, Kanyang pinakakalinisan, upang kapag siya'y nakapanahan, lubos-lubos niyo siyang makakamtan. Tao, tanggap siya ng tanggap kung sino kayo, at natatanggap lahat kayo kung ano kayo. Subalit ang di niya kayang tanggapin ang mga kasalanan ng bawat isa sa inyo. Kaya't ito ang Kanyang nililinis upang maging marapat kayo sa Kanyang pananaw. Hindi ang inyong pagkatao ang Kanyang tinatakwil, kundi ang ayaw niya at yaong di darapat sa inyong makita. Yaon ang mga sala, pagkakasala. Kaya't ang layo niya, anak ko, mga anak ko, pakaanam namin nyo, mga salita kong nagbibigay sigla sa buhay nyo.
Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Dakila ba ang Ama? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Mabuti ka pa. Laging mabuti. Purihin ang Ama. Dakila ang Ama. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? O, kumusta ka na, anak? Ang dugo, narumihan man, nalilinisan yan. Kayang linisan niya ng Ama. Kaya niyang linisin niyang mga toxic na pumasok, mga virus na tinatawag, mga bakterya, sapagkat siya naman ang nagpapaandar ng dugo ng tao, di baga? Ang gawa niya ay iba sa gawa ng tao. Ang talino niya ay iba sa talino ng tao. Kaya't kapag siyang kumilos, kaiba talaga. At yun ang inyong mithiin, ang pagkilos niya, nakaiba, na habang may buhay, may magagawa siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Subukan nyo kung mayroon kayong sakit na nararamdaman, nagmukmuk kayo, humiga kayo, nag-isip kayo, umiyak kayo, nalungkot kayo, di kayo makakain, di kayo makatulog, hindi na mawawala sa isip nyo kung anong sakit nyo. Humihina, 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 hindi kayo makakabawi. Isipin nyo'y Ama, mawawala ang nararamdaman nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Hindi dibdiba ng buhay. Magpakasaya, tumawa. Paano kayo matatawa kung nalulungkot kayo? Sabi nyo ba? Kaasen! Buhay ba ang Ama? Kaya, upang sumaya kayo, upang sumigla kayo, tao, hindi kayang gawin yan ng bawat isa sa inyo. Ang makagagawa niyan kahit may dinadala kayo'y napapagaan, yaong Ama. Kahit nalulumbay kayo'y napapaligaya at napapasaya kayo, yaong Ama. Kahit may nadadalaan ka nung kung ano-ano, ang naglilisya sa inyo'y ang Ama. Mga mahal, sumaama kayong lahat. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tandaan ninyo, sa isip nyo, tinatala ng Ama ang partisyon na dapat gagawin nyo. Sa damdamin nyo, binubuhay ang dapat na magmahal kayo. Sa bibig nyo, may luluwal ang bawat kataga kung nakapagsasalita kayo. Sa tenga nyo, maririnig ang lahat ng salitang naririnig nyo kung may pandinig kayo. Subalit ang Espiritu ang tumatanggap sa inyo at di nyo matanggap. Siyang hindi nyo nakikita kung paano kumilos sa inyong lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't upang malubos ang inyong kasiyahan, sa tuwin na inyong namnamin, Ama sa inyo ay buhay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Walang alay. Walang alay kahit isang kende. Subalit salita ng Ama'y siksik, liglig, umaapaw. Kaya't kung tinanggap ninyo ang handog niya,
mabubusog kayo at gagaling pa. Sa isip at damdamin ay kamtin, amang walang maliw, diba? Subalit kung kayo'y di nakarinig, walang iuuwi kayo kahit isang anuman. Pagkat sa diwa nyo'y hindi napalitan, inisip mo nang ika'y patungo pa lamang, pag-uwi mo'y iyon pa rin naman. Ay, kawawa ka naman. Buhay ba nga ma? Kaya dapat, kung nagtungo ka rito, iniisip mo yung sakit mo, pag-uwi mo, wala na yun. Ialis mo na sa isip mo. Sino na dapat mong isipin? Kung nagtungo ka rito, iniisip mo yung pera. Dapat pag-uwi mo, sino na iniisip mo? Yung magbibigay pera. Nang nagtungo ka rito, iniisip mo si Pedro, si Juan, si Petra. Yung galit na galit ka. Pag-uwi mo, wag na. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, siyang isipin mo, may magagawa sa buhay mo. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Oh, may tanong po ba kayo? Ay wala pong hain. Iyan ang katotohanan. Natigangan ba kayo? Wala mang hain na pang tiyan. Dadaan sa bibig para ngayain, ngatain, nguyain. Ngunit may pagkain kayong di nyo nginata, nginuya, niluno, kundi mismo pumasok sa diwa, pumasok sa kaloban, kung tinanggap nyo'y Diyos na dakila. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Naway nanamnam ninyo ang mga di pinag-aralan ng tao, mga salitang binabahagit dinaratal lamang sa inyo, upang may pagtantuin kayo at pagnilayat bulay-bulayin pa. Sa gayon, kung ito'y daladala ninyo sa paghayot, pag-uwi ninyo, makikinabang kayong lubos, mga minamahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig, pagpalain kayo may mission po. Kaya, pasensya na po kayo. Atin po kasing inareglo yung ating schedule dahil sa 18 po ay nobenaryo na natin. Kaya mula sa 18 hanggang sa anniversary, wala na po tayong mission. Kaya, naku, mananagana na kayo. Saan? Bahala na kung anong pananaganaan nyo. Kung pagtitiwalaan nyo lubos na mananagana kayo sa lahat, abay